Pagkarating ng prosecutor, agad nitong sinabi kina Kazuma na ang mga halimaw na nakita nila ay nanggagaling sa Kill Dungeon, ang parehong lugar na pinuntahan nila noong nakaraang araw. Dahil dito, agad na nag-react si Kazuma at sinabi na huwag silang sisihin agad. Isa-isa niyang tinanong ang kanyang mga kasamahan para malanawan ang sitwasyon. Sumagot si Megumi na wala siyang kinalaman sa nangyayari, maliban na lang kung somehow may koneksyon ito sa explosion magic niya. Ganon din ang naging pahayag ni Darkness na itinanggi rin ang anumang involvement. Samantala, mariing itinanggi ni Aqua na siya ang may kagagawa nito. Sa halip, proud pa niyang sinabi na dahil sa efforts niya, mas lalo pang kumonti ang mga halimaw sa dungeon. Pero tila may kutob si Kazuma, kaya kinausap niya si Aqua ng masinsinan. Doon, masaya pang inexplain ni Aqua na yung ginawa niyang magic circle sa leech room ay sobrang powerful at nangailangan ng matinding effort. Sa tingin pa nga niya, nandun pa rin yun hanggang ngayon, kaya imposibleng may masasamang nilalang na makalapit sa lugar na iyon. Pagkarinig nito, halos mabaliw na naman si Kazuma. Agad niyang pinagsabihan si Aqua, sinasabing hindi na naman ito nag-iisip bago gumawa ng desisyon. Kinagabihan, habang naglalakad sila papunta sa dungeon, patuloy pa ring ipinipilit ni Aqua na wala siyang kasalanan sa nangyayari. Pagdating nila sa entrance, tumambad sa kanila ang maliliit na halimaw na paikat-ikot lang sa paligid, parang basta na lang gumagala. Ipinaliwanag ng prosecutor kina Kazuma na mukhang may nagsusummon sa mga halimaw na ito, kaya nakiusap siyang hanapin at talunin ang responsable. Binigyan pa niya sila ng isang papel na kailangan nilang ilagay sa summoning circle, isang malakas na sealing talisman na makakapigil sa paglabas ng mga halimaw. Habang pinagmamasdan ni Aqua ang isa sa mga halimaw, bigla niyang naisip ang batuhin ito. Pero nang mapansin siya ng nilalang, agad itong lumapit at niyakap ang kanyang paa. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong sumabog. Doon sinabi ng prosecutor na delikado ang mga halimaw na ito, kapag nalapitan at nahawakan kanila, sasabog sila. Pagkarinig nito, walang pag-aalinlangan na naglakad si Darkness papunta sa grupo ng mga halimaw. Nang lapitan siya ng isa, agad itong sumabog sa kanya. Pero gaya ng inaasahan, wala itong naging epekto kay Darkness. Kalma lang niyang sinabi na siya na ang mangganguna sa pagpasok nila sa dungeon. Samantala, sinabi ni Megumi na magpapaiwan na lang siya sa labas dahil wala rin namang silbi ang explosion magic niya sa loob ng dungeon. Nang marinig ito, sumunod si Aqua at sinabi na magpapaiwan na rin siya, pero agad siyang pinigilan ni Kazuma. Dahil dito, biglang kinilabutan si Aqua. Ayaw na ayaw niyang maulit ang nangyari dati, yung iniwan siya ni Kazuma sa loob ng dungeon at napaligiran siya ng napakaraming nakakatakot na halimaw. Kaya naman lalo siyang kinabahan. Nang marinig ni Darkness na tila silang dalawa lang ni Kazuma ang papasok sa loob, napasabi siya na parang mas delikado pa si Kazuma kaysa sa mga halimaw. Pero base sa reaksyon niya, halatang hindi naman siya tutol at mukhang nagugustuhan pa nga niya ang ideya. Pagkapasok nila sa loob ng dungeon, kitang-kita ang excitement ni Darkness dahil sa wakas ay natatamaan na niya ang mga maliliit na halimaw. Halos tuwang-tuwa siya habang patuloy na lumalaban. Samantala, si Kazuma naman ay hindi mapakali at nag-aalala, lalo na sa ibang mga adventurer na kasama nila. Iniisip niya na baka hindi nila mapansin ang magic circle na ginawa ni Aqua at hindi niya agad ito mabura bago pa lumala ang sitwasyon. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang may isang halimaw na mabilis na kumapit sa isang adventurer. Dahil dito, nagpanik ang lahat at agad nilang tinawag si Darkness para kumilos. Walang pag-aatubili, sumugod si Darkness habang patuloy na kinakalaban ang mga halimaw. Habang tumatakbo at nakikipaglaban, kitang-kita ang sobrang saya ni Darkness, parang fulfilled siya, dahil sa wakas ay nagagawa na niya ng maayos ang tungkulin niya bilang isang crusader. Mula sa malayo, natagpuan na nila ang nilalang na nagsusummon ng maliliit na halimaw. Agad itong kinumprante ni Darkness at parang walang kabog-abog naman silang winelcome ng lalaki, tila impressed pa nga na nakarating sila sa kinaroroonan niya. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Veneer, isa sa mga commander ng Demon King's army, at inamin niyang siya ang may kagagawa ng lahat. Pagkarinig nito, hindi na nagdalawang isip si Kazuma at agad na sinabing tumakbo na sila. Pero para kay Darkness, bilang isang deboto ng goddess na si Ares, hindi siya uurong, kaapin niya si Veneer. Namangha si Veneer sa tapang ni Darkness, pero ipinaliwanag niya na ang ginagawa lang naman niya sa dungeon ay i-maintain ang barrier sa paligid ng kanyang kastilyo, at inatasan lang siya ng Demon King matapos ang nangyari kay Verdia. Dito, biglang naalala ni Kazuma kung paano niya ginawang parang soccer ball ang ulo ni Verdia, dahilan para lalo siyang kabahan. Dagdag pa ni Veneer, habang nasa Axel siya, dumaan siya sa shop ni Wiz, isang lich na madalas din tawaging Demon King. Ikinwento rin niya na ang paboritong pagkain ng mga demonyo ay ang madidilim na emosyon ng mga tao, lalo na yung mga ikinahihiya nila.
Nang i-point out ni Kazuma na ang mga nilikha nitong maliliit na halimaw ay gumagala sa labas at nagpapahirap sa mga tao, ipinaliwanag ni Veneer na ginawa niya lang ang mga iyon para ubusin ang natitirang monster sa loob ng dungeon. Dahil lumalabas na ang mga ito, ibig sabihin ay wala nang natitirang halimaw sa loob, kaya naman inalis na rin niya ang kanyang mga summon. Natanong tuloy ni Kazuma kung ano na ang balak niyang gawin ngayon. Tila nainis si Veneer sa biglaang pagdating nila at mas lalo pa siyang na-curious nang malaman ang tungkol kina Kazuma at Darkness. Nagtaka si Kazuma kung paano nito nalaman ang mga bagay na iyon, parang mismong present siya sa mga nangyari. Doon in-explain ni Veneer ang kakaiba niyang hiling, ang mamatay sa isang dramatic na paraan. Ikinwento niya na dati ay gumawa siya ng dungeon, naglagay ng traps at monsters, at hinintay ang isang grupo ng adventurers. Nang matalo siya, imbes na treasure ang makuha nila, isang papel lang na may nakasulat na, Yulos. Habang naglalaho siya, pinanood niya ang pagkadismaya ng mga adventurers, at iyon ang klaseng kamatayan na gusto niyang maranasan ulit. Naiwan sa gulat sina Kazuma at Darkness. Para maisakatuparan ulit ang planong iyon, napadpad siya sa lugar na ito. Pero may isang problema, may nakakainis na magic circle sa likod niya na hindi niya malapitan. Kaya natanong niya kung isa ba sa mga kasama nila ang may gawa nito. Bigla niyang ginamit ang kanyang kakayahan para basahin ang isip ni Kazuma, at alaman niyang ang priest nilang kasama, si Aqua, ang may kagagawa nito. Sinabi pa niya na malinaw niyang nakikita si Aqua na kasalukuyang umiinom ng tsaa sa labas ng dungeon. Dagdag pa niya, natalo raw si Darkness sa pastahan nila ni Kazuma, at ngayon ay natataranta ito, bagay na agad namang itinanggi ni Darkness. Pati si Kazuma, nahuli niyang kinakabahan sa kung ano ang ipapagawa niya kay Darkness, kaya nauutal itong tumanggi. Dahil dito, iminungkahi na lang ni Veneer na umalis na sila dahil wala naman siyang balak pumatay ng tao. Pero binalaan niya na ang gumawa ng magic circle ay pagbabayaran niya. Dahil si Aqua yon, mariing sinabi ni Darkness na hindi niya ito hahayaang mangyari. Agad umatake si Darkness ng sunod-sunod, pero parang nilalaro lang siya ni Veneer habang iniiwasan ang lahat ng atake. Biglang nawala si Kazuma, pala'y nagtatago lang sa likuran. Habang nagpapatuloy ang laban, napaatras ni Darkness si Veneer. Sinamantala ito ni Kazuma at sumugod, pero nadulas siya sa isang batong bola at napalipad diretso kay Veneer, dahilan para magbanggaan sila. Dahil sa pagkakataong yon, nagawa ni Darkness na matamaan si Veneer at tuluyang mapabagsak ito. Natuwa sina Kazuma, akala nila tapos na ang laban, pero bigla nilang narinig ang boses ni Veneer. Sa isang iglap, gumalaw ang maskara nito at kumapit kay Darkness. Sumapi si Veneer kay Darkness at nagsimulang humalakhak. Pero biglang nagsalita si Darkness mula sa loob, sinasabing wala siyang pakialam kahit masaktan pa ang katawan niya, at tila natutuwa pa siya sa sitwasyon. Naiinis at naguguluhan si Veneer kung paano niya nagagawa iyon. Nagpatuloy ang pagtatalo ni na Darkness at Veneer sa iisang katawan, habang si Kazuma ay napapatulala na lang sa nangyayari. Sa halip na makisali, pinili na lang ni Kazuma na burahin ang magic circle na ginawa ni Aqua. Pagkatapos nito, niyaya na niya si Darkness na lumabas na ng dungeon. Pero hindi pa rin tumitigil ang pagtatalo sa loob ng katawan nito. Kaya naman, idinikit ni Kazuma ang sealing talisman sa maskara ni Veneer at sinabing lalabas na sila para ipapurify na ito kay Aqua. Habang tumatakbo sila palabas ng dungeon, binalaan ni Veneer si Kazuma na hindi magtatagal ay tuluyan na niyang makokontrol ang katawan ni Darkness. Pero imbes na matakot, tila natuwa pa si Darkness, hindi raw niya in-expect na isang commander ng Demon King's Army ang gagawa sa kanya ng ganito. Sinabi naman ni Kazuma na huwag mag-alala dahil paglabas nila ay agad nila itong aayusin. Pero hindi pa man sila nakakalayo, tuluyan nang nakuha ni Veneer ang kontrol sa katawan ni Darkness at nagmadali itong lumabas para puntiryahin si Aqua. Paglabas nila, agad gumamit si Aqua ng Sacred Exorcism. Ramdam agad ni Darkness ang epekto nito, kaya dali-daling sinabi ni Kazuma na isang commander ng Demon King's Army ang sumapi sa katawan niya. Nandidiri naman si Aqua, sinasabing napakabaho raw ng amoy ng demonyo. Nagpakilala si Veneer kay Aqua, pero habang ginagawa niya iyon, patuloy rin ang pagsingit ni Darkness, kaya nauwi na naman sa pagtatalo ang dalawa sa iisang katawan. Muling umatake si Aqua, pero sa pagkakataong ito ay nakaiwas na si Veneer. Kaya sinabihan niya si Darkness na tumigil sa kakagalaw at manatiling steady. Dahil tugma ang itsura ng kalaban sa wanted poster, inutusan ng prosecutor ang ibang adventurers na umatake. Isa-isa silang sumugod, pero madaling naipagtanggol ni Veneer ang sarili gamit ang katawan ni Darkness. Nahihirapan ng mga adventurers dahil sa lakas at tibay ng katawan nito, wala silang magawa. Maging si Veneer ay humanga sa physical strength at stamina ni Darkness, pati na rin sa mataas nitong resistance laban sa magic, even sa kapangyarihan ng isang goddess. Kaya hinamon niya ang mga adventurers.
Nang mapalibutan siya, makikita naman ang excitement ni Darkness, parang natutuwa pa siya sa tingin ng pagkasuklam ng mga tao sa kanya. Isa-isang napatumba ni Veneer ang mga adventurers. Samantala, humihingi na ng tulong si Aqua kay Kazuma dahil papalapit na si Veneer sa kanya. Sandaling napatigil si Kazuma, pero maya-maya ay lumapit din siya at sinabihan si Darkness kung bakit hinahayaan niyang kontrolin siya ng demonyo. Tinanong pa niya kung ganoon ba siya kadaling ma-take over. Agad nag-react si Darkness at mariing itinanggi yon. Sinabi naman ni Kazuma na gagawa siya ng paraan para matanggal ang talisman at mapaalis si Veneer. Sinubukan niyang alisin ang maskara, pero confident si Veneer na imposible iyon dahil sa lakas ng katawan ni Darkness. Dito, biglang sinabi ni Darkness na gamitin ni Kazuma ang kanyang steel skill. Pero imbes na agad gawin yon, tinanong pa ni Kazuma kung gusto ba niyang makipagpustahan ulit at kapag nanalo siya, dadagdagan pa niya ang kalokohang demand niya kay Darkness. Habang naghahanda si Kazuma, naghanda rin si Veneer para kontrahin ang steel. Pero nagulat siya, hindi iyon ang ginamit ni Kazuma. Sa halip, ginamit niya ang Tinder skill at sinunog ang talisman. Agad niyang inutusan si Darkness na tanggalin ang maskara, pero kahit anong pilit nito, hindi pa rin niya iyon matanggal. Natarante si Aqua at tinanong kung ano na ang gagawin nila. Iminungkahi niyang gamitin ulit ang purification, pero sinabi ni Kazuma na baka wala rin itong epekto dahil sa sobrang taas ng resistance ni Darkness. Seryosong sinabi ni Darkness na ituloy na nila kahit wala itong epekto sa kanya. Iminungkahi pa niyang idagdag ang explosion magic ni Megumin. Pero nag-alinlangan si Megumin dahil mas lumakas na ang kapangyarihan niya ngayon. Sa huli, naglakad si Darkness papunta sa isang pwesto, handang tanggapin ang buong atake. Samantala, kampante si Veneer at sinabing mas pipiliin pa niyang tamaan ng explosion kaysa ma-purify ng isang goddess. Binalingan ni Kazuma ang prosecutor at sinabing kung may masamang mangyari, dapat itong maging witness at kumpirmahin na siya ang nag-utos ng gagawin nila kay Darkness. Kahit nag-aalangan, nagsimula na si Megumin mag-gasp. At sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ang direktang tumama kay Darkness. Kinabukasan, isang parangal ang iginawad ng prosecutor kay Kazuma, kasama ang isang letter of appreciation mula sa lungsod. Humingi rin ito ng paumanhin dahil sa maling paghihinala sa kanya. Malaking ginhawa ito para kay Kazuma dahil ibig sabihin ay wala na siyang kailangang alalahanin tungkol sa kanyang execution. Sumunod namang pinuri si Darkness. Ang ipinakita niyang dedikasyon sa buong insidente ay tunay na kahanga-hanga. Bilang gantimpala, bibigyan siya ng bagong armor kapalit ng nasira niyang kagamitan sa laban. Matapos ang matinding pagsabog mula sa explosion magic ni Megumin, lubhang nasaktan at nanghina si Darkness, kaya agad siyang ginamitan ng healing magic ni Aqua pagkatapos ng labanan. Gayunpaman, tila nahihiya si Darkness nang isigaw ng mga tao ang tunay niyang pangalan na Lalatina. Dahil dito, sinabihan siya ni Aqua na magkaroon ng kumpiyansa sa kanyang pangalan at tanggapin ito ng buong puso. Pagdating naman kina Kazuma at sa kanyang party, kinilala ang kanilang malaking ambag mula sa pagtulong sa insidente ng Mobile Fortress Destroyer hanggang sa pagkatalo sa commander na si Veneer. Dahil dito, ibinawas ang kanilang utang mula sa reward na matatanggap nila. Ang resulta, hindi lang sila nakabayad ng utang, makakatanggap pa sila ng 40 million Eres bilang gantimpala sa kanilang tagumpay. Labis ang tuwa ng buong grupo, habang si Kazuma naman ay tila hindi pa rin makapaniwala. Sa sobrang emosyon, napalabas siya ng guild, itinaas ang kanyang mga kamay, at halos maiyak habang sinisigaw na sa wakas, malaya na rin ako. Pilit na hinihila ni na Megumin at Darkness si Aqua para sumama sa kanila sa labas. Pero todo tanggi si Aqua, reklamo ng reklamo dahil sobrang lamig daw sa labas. Sinabihan pa niya ang dalawa na kung gusto nilang lumabas sila na lang huwag na siyang isama. Pero hindi sila sumuko. Patuloy nilang kinulit si Aqua at binyantaan pa na kapag hindi siya pumayag, magiging katulad siya ni Kazuma. Ayaw naman ni Aqua na matulad sa kalagayan ni Kazuma ngayon, kaya mabilis siyang nakaisip ng palusot, sinabi niya na baka mas mabuting si Kazuma na lang ang kumbinsihin nila. Pagtingin nila, makikita si Kazuma na komportableng-komportable sa loob ng isang kotatsu, halos hindi gumagalaw, at ang ulo lang niya ang nakausli sa labas. Halatang ayaw na rin itong lumabas at mas pinipili na lang manatili sa init at ginhawa. Sa loob ng kotatsu, tahimik na napapaisip si Kazuma. Kahit na nagawa nilang talunin ng demon na si Veneer, hindi rin naman nila iyon masyadong naipagdiwang. Dahil si Whis ay isa ring commander ng Demon King's Army, kailangan nilang ipaalam dito na natalo nila ang isa sa mga kasamahan niya. Sinabi ni Darkness kay Kazuma na siya na ang baalang magsabi kay Whis. Naalala rin niya na noong ginamit ni Veneer ang katawan niya, naghasik ito ng kaguluhan at kahit na ganoon, tila may kakaibang excitement pa siyang naramdaman doon.
Pagkabukas ni Darkness ng pinto, bigla siyang nabungara ni Veneer, buhay na buhay at agad na dumaldal ng dumaldal. Mas lalo pa siyang nataranta ng banggitin ni Veneer ang mga sinabi niya kanina bago siya pumasok, kaya halatang nahiya si Darkness na harapin ito. Samantala, tuwang-tuwa naman si Whis dahil sa pagkatalo kay Veneer, tuluyan nang nabura ang lahat ng utang niya. Nagtaka naman si Kazuma at agad na tinanong kung paano pa rin nabubuhay si Veneer kahit na pinasabog na nila ito. Ngumiti lang si Veneer at ipinakita ang kanyang maskara kung saan may dalawang guhit na makikita. Ipinaliwanag niya na ang mga guhit na iyon ang nagsisilbing indikasyon, ibig sabihin, may dalawa pa siyang natitirang buhay. Inamin din ni Whis kina Kazuma na sa totoo lang, gusto na rin ni Veneer na umalis sa pagiging commander ng Demon King's army. Dahil dito, hindi na raw ito magiging ganoon kapanganib. Lumapit si Veneer kay Kazuma at sinabi niyang naniniwala siyang makakatulong siya sa negosyo nito at may dala pa siyang napakagandang alok. Ipinaliwanag ni Kazuma ang idea, gagawa sila ng produkto mula sa mundo niya at ibebenta sa mundong ito. Siya ang bahala sa pag-iisip at pag-develop ng produkto, habang si Veneer naman ang sisigat sa manufacturing at distribution. At ang una niyang naisip, ang Kotatsu, yung mismong gamit niya ngayon. Na-excite si Megumin sa konsepto ng produkto mula sa mundo ni Kazuma, pero pinaalalahanan niya ito na kailangan na rin nilang bumalik sa trabaho. Sumang-ayon naman si Darkness, pero nang silipin ni Darkness si Kazuma sa loob ng Kotatsu, bigla na lang siyang ginamitan nito ng free skill sa batok. Sa sobrang gulat at lamig, napatras si Darkness, habang si Kazuma naman ay mabilis na bumalik sa loob ng Kotatsu na parang isang halimaw na nagtatago. Hindi pa doon natapos, sinubukan naman ni Megumin na lapitan siya, pero ginamitan siya ni Kazuma ng Drain Touch. Dahil dito, agad nang hina si Megumin. Nang makita ito ni Aqua, kinilabutan siya sa nasaksihan. Parehong nanghihina sina Darkness at Megumin, habang si Kazuma naman ay tila nawawala na sa katinoan. Pero bigla, parang bumalik sa normal si Kazuma at seryosong nagsabi na may emergency. Nakiusap siya kina Darkness at Megumin na buhatin siya papunta sa banyo. Kahit nagtataka, agad naman siyang sinunod ng dalawa. Pero sa gitna nito, pabirong sinabi ni Megumin na baka mas mabuting itapon na lang si Kazuma sa labas kasama ang Kotatsu niya. Habang naglalakad sila, napansin ni Darkness na hindi iyon ang direksyon papunta sa guild. Pero napangiti lang si Kazuma at tuloy-tuloy na pumasok sa isang shop. Pagpasok nila, agad niyang tinanong ang isang lalaki kung tapos na ba ang ipinagawa niyang katana. Nang iabot ito sa kanya, halatang tuwang-tuwa si Kazuma. Nagtaka naman si Megumin at tinanong kung kailan pa niya yun pinagawa. Ipinaliwanag ni Kazuma na kamakailan lang ay natutunan niya ang smithing skill mula sa lalaking iyon, kaya naisipan na rin niyang magpagawa ng sariling weapon bilang upgrade. Bukod pa rito, inabot din ng lalaki ang isang talisman kung saan maaari niyang isulat ang pangalan ng kanyang weapon, at pagkatapos ay ididikit lang ito sa handle. Lalong natuwa si Kazuma nang ipakita rin ng lalaki ang full plate armor na ipinagawa niya, halatang excited na excited siya sa bago niyang kagamitan. Nang isuot ni Kazuma ang full plate armor, natuwa ang kanyang mga kasama dahil bagay na bagay ito sa kanya. Sinabihan pa siya ni Aqua na mag-pose kasama ang kanyang espada. Pero nang subukan niyang gumalaw, nanginginig lang siya sa bigat nito. Dahil dito, natanong ni Darkness kung masyado ba itong mabigat para sa kanya. Wala siyang nagawa kundi habarin ito at bumalik na lang sa paggamit ng bago niyang espada. Habang naglalakad siya palabas ng shop, aksidente niyang nasanggi ang nakadisplay ng mga espada, dahilan para domino effect na matamba ang lahat. Agad naman siyang humingi ng paumanhin. Nang maayos na ulit ang mga ito, susubukan na sana niyang lumabas, pero bigla siyang napahinto dahil sumasabit ang kanyang espada sa pintuan. Dahil dito, hindi siya makalabas. Napatulala na lang ang lahat habang pinapanood ang awkward na sitwasyon at makikita ang pagkadismaya sa mukha ni Kazuma. Inasar pa siya ni Megumin, sinasabing parang mas maliit na raw ang partner niya ngayon. Tinawag naman sila ni Aqua at Darkness dahil may nakita silang magandang quest. Ipinaliwanag ng receptionist na ang target nila ay mga halimaw na tinatawag na lizard runners. Kapag nasa mating period ang mga ito, pinapalibutan ng mga lalaking runner ang isang princess runner at nag-uunahan silang makuha ang atensyon nito. Habang nagaganap ito, tuloy-tuloy lang silang tumatakbo at wala silang pakialam kung may nakaharang sa daan. Ang pinakamabilis sa kanila ang nagiging king runner at siya ang makakakuha ng karapatan na makipagmate sa princess runner. Dahil sa dami at bilis ng mga ito, delikado ang mission na ito. Sa kabila nito, kampanteng hinawakan ni Kazuma ang lobby ng receptionist at sinabi na magiging maayos ang lahat. Kahit anong halimaw pa yon, wala raw itong laban sa kanya at sa kanyang partner. Bigla niyang naalala na wala pa palang pangalan ng kanyang espada. Habang nag-iisip siya, biglang sumingit si Megumin at sinabi ang pangalang Chonchon Maru.
Hindi yun nagustuhan ni Kazuma dahil gusto niya sana ng mas cool na pangalan. Pero nang tingnan niya ang handle ng espada, laking gulat niya nang makita na nakadikit na ang talisman at nakasulat na doon ang pangalang Chonchonmaru. Sa ilalim ng isang malaking puno, doon pumuesto at naghanda ang party ni Kazuma. Maayos nilang pinlano ang kanilang strategy, si Kazuma ang unang aatake gamit ang kanyang bow and arrow, target ang king at princess runners. Kapag napatumba niya ang mga ito, magkakawatak-watak na ang ibang lizard runners. Kung sakaling pumalpak si Kazuma at lumapit ang mga halimaw sa kanila, si Darkness ang haarang para bigyan siya ng second chance umatake. At kung may makalusot man, si Megumin ang sasalo gamit ang kanyang explosion magic bago pa sila mapalibutan. Samantala, si Aqua ang bahala sa support. Nang matano na ni Kazuma ang mga lizard runner, napatanong siya kay Aqua kung paano niya malalaman kung alin ang king. Sagot naman ni Aqua, malamang daw yon ang pinakamabilis sa kanila. Bigla pa siyang nagkaroon ng brilliant idea, gagamit daw siya ng magic para kunin ang atensyon ng mga ito, at kung sino ang unang makakarating sa kanila, iyon na ang king. Agad na kinabahan si Kazuma. Susubukan sana niyang pigilan si Aqua, pero huli na ang lahat. Nakapagkas na si Aqua ng kanyang katangahan. Pagkakita ng mga lizard runner, agad silang nagalit at sabay-sabay na rumagasa papunta sa kanila. Dahil dito, nagkagulo ang buong grupo at malinaw na kasalanan na naman ito ni Aqua. Sinubukan ni Kazuma na umatake gamit ang kanyang pana. Kahit may nataman siya, hindi pa rin tumigil ang iba at patuloy silang sumugod. Kaya naman sinabi ni Megumin na siya na ang bahala. Pero nang gagamitin na niya ang explosion magic, bigla niyang napagtanto na kulang ang kanyang magic power. Doon naalala ni Kazuma, kanina lang pala ay ginamitan niya si Megumin ng Drain Touch. Wala nang ibang choice, kaya matapang na tumayo si Darkness para harangin ang mga halimaw. Pero imbes na mapigilan sila, dire-diretso siyang sinalpok ng mga lizard runner. Nadamay pa si Aqua sa kaguluhan. Sa gitna ng gulo, agad kumilos si Kazuma para targetin ang princess runner. Pero bigla itong tumalon papunta sa kanya, handang umatake. Hindi naman nagpatinag si Kazuma, mabilis siyang gumalaw at tinamaan ang halimaw. Pero sa pagbagsak nito, tumama ito sa mismong punong kinatatayuan ni Kazuma. Dahil dito, nawalan siya ng balanse, at tuluyan siyang nahulog, ulo ang nauna. Muli, napunta na naman si Kazuma sa afterlife at sinalubong siya ni Ares. Mahinahon siyang pinayuhan nito na subukan niyang mamuhay ng mas maingat. Humingi naman ng paumanhin si Kazuma, at aminado siyang sa pagkakataong ito, wala talaga siyang may dadahilan sa nangyari. Natanong niya kung ayos lang ba ang kanyang mga kasama matapos ang kanyang pagkamatay. Sinagot siya ni Ares na ligtas naman ang lahat at matapos mamatay ang Princess Runner, nagkawatak-watak na rin ang mga Lizard Runner. Dagdag pa nito, kasalukuyang near-repair ni Aqua ang katawan ni Kazuma para maibalik siya. Napanatag si Kazuma sa narinig, kaya nakiusap siya kay Ares kung pwede bang maghintay muna siya sandali bago bumalik. Napansin ni Ares na mas kalmado na siya kumpara dati, kaya sinabi ni Kazuma na nasanay na rin siya dahil ilang beses na itong nangyari sa kanya. Maya-maya, biglang narinig ni Kazuma ang boses ni Aqua na tinatawag siya at pinapabalik na. Pero sinabi ni Kazuma na sandali lang at gusto pa niyang makipag-usap kay Ares. Medyo nairita si Aqua at lalo siyang pinilit na bumalik. Dahil dito, napasigaw si Kazuma at sinabing sawa na siya sa buhay niya, kaya gusto na lang niyang magsimulang muli bilang isang sanggol. Kinausap pa niya si Ares na gawin iyon para sa kanya, pero halatang naguguluhan si Ares sa request na iyon. Biglang sumingit si Aqua at nagbanta, kapag hindi siya bumalik agad, lalagyan daw ni Darkness ng kung ano-ano ang mukha niya. Hindi pa rin natinag si Kazuma. Pero nang idagdag ni Aqua na may ginagawa si Megumin sa katawan niya at tila hinuhubad ang kanyang damit, biglang kinabahan si Kazuma. Doon na siya naalarma at napaisip kung ano bang ginagawa ng mga kasama niya sa katawan niya. Dahil dito, napilitan siyang umatras sa plano niya at agad sinabi kay Ares na buksan na ang gate para makabalik siya kina Aqua. Pagmulat ni Kazuma, bumungad sa kanya si Megumin na nakadagan sa kanya habang inaayos ang kanyang damit. Agad niya itong tinanong kung anong ginagawa nito. Sa gilid naman, napansin niya si Darkness na umiiyak na tila may nangyaring hindi niya agad maintindihan. Pagtingin niya kay Aqua, mabilis itong umiwas at sinabing hindi niya ipapaliwanag ang ginawa ni Megumin. Lalo tuloy naguluhan si Kazuma sa sitwasyon. Pagkauwi nila, habang magliligo na sana si Kazuma, may napansin siya sa salamin at agad siyang nagalit. Walang pag-aatubili, pinuntahan niya sina Aqua at Darkness at tinanong kung nasaan si Megumin. Sinagot siya ni Darkness na pansamantala raw natitira si Megumin sa bahay ni Union. Dahil dito, lalo pang nainis si Kazuma. Sinisipan niya si Aqua kung bakit hindi nito pinigilan si Megumin habang may ginagawa ito sa kanyang katawan.
Doon niya tuluyang sinabi ang nakita niya, may nakasulat sa kanya, at tinanong niya kung ano ba ang ibig sabihin ng Holy Sword Excalibur na tila itinuro pa sa isang nakakahiya at sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Megumin sa kanyang nasasaksihan, ang dalawang laging nag-aaway na sina Kazuma at Aqua ay biglang parang best friends na. Makikita pang pinagsisilbihan ni Aqua si Kazuma, at kahit halatang lasang tubig lang ang tsaa na ibinibigay nito, kalmado lang si Kazuma at sinasabing okay lang iyon habang iniinom pa rin. Dahil dito, lalong kinilabutan si Megumin. Hindi niya matanggap ang kakaibang pagbabago, kaya agad siyang nakiusap kay Kazuma na bumalik na ito sa dati. Humingi rin siya ng tawad sa ginawa niya noong nakaraang araw. Ngunit nakangiti lang si Kazuma at sinabi na huwag na nilang pag-aksayahan ng oras ang bagay na iyon. Inaya pa niya si Megumin na samahan siyang uminom ng tsaa na parang walang nangyari. Dahil dito, napaluhan na si Megumin at paulit-ulit na humingi ng tawad habang patuloy na nakikiusap na bumalik na siya sa normal. Dahil tila walang epekto ang ginagawa ni Megumin, tinawag siya ni Darkness at ipinaalala ang nangyari noong nakaraan. Doon ipinakita kung gaano kagalit si Kazuma noon at kung paano niya pinanggako na pagbabayaran ni Megumin ang ginawa nito at sisiguraduhin niyang mapapaiyak niya ito sa paghingi ng tawad. Ilang sandali pa, napansin ni Kazuma na may tao sa pinto. Agad niya itong pinuntahan, inakalang si Megumin yon. Pero pagbungad niya, si Veneer ang nasa harap niya. Napalingon si Aqua at nagulat, tinanong kung paano ito nakapasok sa loob ng mansion. Ngumiti si Veneer at minamaliit pa ang barrier ni Aqua, sinasabing napakahina nito. Dahil dito, nilapitan siya ni Aqua at natatawang sinabi na kaya pala parang bibigay na ang katawan nito. Pinindot-pindot pa ni Aqua ang katawan ni Veneer, at tila nadudurog ito na parang buhangin. Kahit ganon, patuloy pa ring tumatawa si Veneer habang makikitang nagkakaroon na ng mga bitak ang kanyang katawan. Sa kabila nito, hindi pa rin siya tumigil sa panlalait, sinasabing parang gawa lang ng baguhang priest ang barrier ni Aqua. Ramdam na ang tensyon, kaya pumagitna si Kazuma para pakalmayan ang sitwasyon. Pero hindi na napigilan ni Aqua ang sarili at agad niyang ginamit ang sacred exorcism kay Veneer. Tinanggap iyon ni Veneer, at bago tuluyang maglaho ang kanyang katawan, naihagis niya ang kanyang maskara. Magta-transform sana itong muli, pero mabilis na nahawakan ni Aqua ang maskara at tila masaya pa niyang pinaglalaroan ito. Sinimulan na nila ang meeting, at ayon sa napagkasundoan, paghahatian nila ang magiging profits. Pero biglang nagbigay ng ibang proposal si Veneer, tinanong niya kung gusto na lang bang ibenta ni Kazuma sa kanya ang mismong items kapalit ng 300 million heiress. Pagkarinig nito, napaisip si Kazuma. Sa halagang iyon, kaya na niyang mabuhay nang hindi na nagtatrabaho. Pero hindi doon nagtapos ang alok ni Veneer, kung mas gusto raw ni Kazuma ng steady income, maaari siyang tumanggap ng 1 million heiress kada buwan. Habang iniisip ito ni Kazuma, lumapit na rin sina Darkness at Aqua, halatang interesado sa magiging desisyon niya. Sa huli, sinabi ni Veneer na bibigyan niya si Kazuma ng ilang araw para magdesisyon, bago muna siya bumalik sa shop. Sa kasalukuyan, ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang kilos ni Kazuma at Aqua. Dahil sa posibilidad na magkaroon sila ng malaking pera, tila nagbago ang pananaw nila. Inaya ni Megumin si Kazuma na kumuha ng kill quest, pero tinanggihan niya ito. Para kay Kazuma, bakit pa siya magpapakahirap kung magkakaroon naman siya ng malaking kita? Mas pinili niyang mag-focus na lang sa pag-aasikaso ng negosyo. Nag-aalala naman si Aqua. Para sa kanya, problema ito dahil kung hindi matatalo ang Demon King, lalala ang sitwasyon. Kaya naman nakaisip si Kazuma ng plano, mag-ipon sila ng napakaraming pera, mag-hire ng malalakas na adventurers, at hayaan ng mga ito ang tumalo sa Demon King para sa kanila. Agad itong sinang-ayunan ni Aqua, at habang nagtatawanan ng dalawa, kitang-kita naman ang pagkainis ni Megumin. Para sa kanya, hindi niya kayang tanggapin na gagamitin lang ang pera para talunin ang Demon King. Tinanong pa niya si Darkness kung anong opinyon nito, pero laking gulat niya nang makitang tila natutuwa pa si Darkness. Ayon dito, habang pinapanood niya si Kazuma na unti-unting nagiging walang kwenta, naiisip niya kung gaano ito madidismaya sa huli, at tila nai-excite pa siya sa ideyang iyon. Dahil dito, halos masiraan na ng ulo si Megumin sa nangyayari sa kanilang grupo. Lumapit naman si Kazuma at pinaalala kay Megumin na kamamatay lang niya dahil nabali ang kanyang leeg. Kaya naman nakiusap siya na bigyan siya ng ilang araw para makapagpahinga at tuluyang makabawi. Naintindihan naman ito ni Megumin at bigla siyang nag-propose ng ideya, bakit hindi na lang sila magpunta sa hot spring sa Arcanrisha. Pagkarinig nito, agad na na-excite si Aqua dahil kilala ang lugar bilang City of Water and Hot Springs. At sa huli, napapayag na rin si Kazuma na magbakasyon muna sila doon. Madaling araw pa lang, handa na sina Kazuma at Aqua para umalis.
Pero ang dalawa nilang kasama, sina Megumin at Darkness ay mahimbing pa ring natutulog kaya naiinis na ang dalawa. Dahil dito, sinabi ni Aqua na siya na ang gigising sa kanila at pinona niya si Kazuma papunta sa sakayan ng wagon. Pumayag naman si Kazuma pero bago siya dumiretso roon, dumaan muna siya sa shop ni Wiz. Pagdating doon, sinabi niya kay Veneer na pupunta sila sa hot springs at pinaalalahanan ito na hintayin muna ang desisyon niya tungkol sa alok. Napansin din niya si Whis na nakahandusay sa sahig, tila nasunog ang katawan. Ipinaliwanag ni Veneer na kinuha ni Whis ang isang item na dapat ibabalik pero pinilit nitong ibenta, kaya wala siyang choice kundi tustahin ito para tumigil. Natanong tuloy ni Kazuma kung ano ba ang item na yon. Sagot ni Veneer, isa raw itong portable toilet accessory na pwedeng gamitin habang naglalakbay, pero may depekto, gumagawa ito ng sobrang lakas na ingay na nakaka-attract ng mga halimaw. Napabuntong hininga na lang si Veneer, sinasabing karamihan sa items ni Whis ay walang kwenta. Bago umalis, humingi pa ng pabor si Veneer kay Kazuma tungkol sa trip nila sa hot springs. Pagdating ni Kazuma sa wagon, bitbit na niya si Whis. Napansin ni Aqua na parang naglalaho na ito, kaya agad kumilos si Kazuma at ginamitan siya ng drain touch. Dahil dito, nagkamalay si Whis, pero kapalit nito, sinakal naman siya ni Darkness dahil sa ginawa niya. Samantala, napasigaw si Aqua sa tuwa nang makita ang loob ng wagon, mukhang komportable raw ito. Pero pagpasok niya, napansin niyang may maliit na dragon na nakaupo na sa isang upuan. Nang tanungin niya ang driver, sinabi nitong bayad na ang upuang iyon, ibig sabihin, isa sa kanila ang kailangang umupo sa likod na hindi komportable. Nagpropose si Aqua na magbato-bato pick sila para mag-decide. Sa unang round, nanalo si Kazuma. Dahil dito, ang matitira ang matatalo. Pero hinamon pa ni Kazuma si Aqua, best of 3 raw, at kung matalo siya kahit isang beses, siya ang uupo sa likod. Kampante si Aqua at tinanggap ang challenge. Sa huli, kahit anong gawin niya, even buffing herself, talo pa rin siya. Kaya siya ang napilitang umupo sa likod ng wagon, umiiyak at nagmamakaawa pa ng isa pang round. Habang naglalakbay sila, masaya ang lahat hanggang sa may napansin si Kazuma sa malayo. Tinanong niya ang driver kung ano yon, pero sabi nito wala siyang nakikita. Posible raw na mga lizard runners, sand whales, o running hawk kites lang yon. Pinakalma siya ng driver, sinasabing baka papunta lang ang mga ito sa matigas na bagay tulad ng bato o mineral. Pero habang papalapit ang mga ito, napagtanto ng driver na running hawk kites nga ang mga iyon. Nagtaka siya kung bakit papunta ang mga ito sa kanila, pero naisip niyang baka attracted ang mga ito sa matitigas na materyales tulad ng adamantite. Dito na kinabahan si Kazuma, at bago pa siya makapagsalita, lumapit na si Darkness at sinabing mukhang siya ang target ng mga halimaw. Imbes na matakot, tila na-excite pa siya. Agad na pinahinto ng driver ang wagon para makapaghanda ang mga adventurers. Doon sinabi ni Kazuma na si Darkness ang target dahil sa sobrang tigas ng katawan nito. Pero itinanggi iyon ni Darkness, sinasabing babae pa rin siya at kung may matigas man sa kanya, iyon ay ang armor niyang gawa sa adamantite. Dahil dito, inutusan ni Kazuma sina Megumin at Aqua na maghanda sa laban. Lumabas na rin ang ibang adventurers at humarap sa mga halimaw. Sumugod din sina Kazuma at Darkness. Habang tumatakbo si Darkness papunta sa mga kalaban, kitang-kita ang excitement niya. Inakala pa ng ibang adventurers na magsisilbi siyang decoy, pero sa isip ni Kazuma, wala naman talaga siyang ganong plano. Pinuri pa siya ng isang babaeng adventurer sa kanyang tapang, pero para kay Kazuma, wala iyon sa tapang, ganun lang talaga si Darkness. May isang adventurer pa ang nagtangkang suportahan si Darkness gamit ang lubad para atali ang mga halimaw. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, humarang si Darkness at siya tuloy ang naitali. Inakala ng adventurer na sinadya iyon ni Darkness para protektahan sila. Pero si Kazuma, napabuntong hininga na lang at humingi ng paumanhin dahil sa kapahamakan na dulot ng kanyang medyo manyak na kasama. Makikita ang matinding excitement ni Darkness habang papalapit sa kanya ang mga halimaw. Pero imbes na sagasaan siya, tinalunan lang siya ng mga ito at lalo pa siyang na-excite sa nangyari. Samantala, ginamitan siya ni Aqua ng blessing kaya mas lalong hindi na nila kailangang mag-alala sa kalagayan niya. Umatake na rin ang ibang adventurers at may ilan silang natamaan pero marami pa ring halimaw ang natira at patuloy na papalapit sa kanila. Dahil dito, mabilis na nag-isip si Kazuma ng plano. Tinanong niya ang driver kung may bangin ba malapit sa kanila pero sinabi nitong wala, may malapit lang na kuweba. Agad na nagdesisyon si Kazuma na doon sila pumunta. Inutusan niya sina Megumin at Aqua na bumalik sa wagon. Nang bubuhat tinasanan niya si Darkness, napahinto siya dahil sa sobrang bigat nito. Kaya si Darkness na mismo ang nagsuggest, etali na lang siya sa wagon habang umaandar.
At parang bonus pa nga, halatang masaya siya sa ideyang iyon. Pagdating nila sa plano, agad siyang itinali ni Kazuma sa wagon at umandar na sila habang hinahabol ng mga halimaw. Habang kinakaladkad si Darkness sa lupa, imbes na magreklamo, mas lalo pa siyang nasisiyahan, parang komportable pa nga siya sa sitwasyon. Si Aqua naman, naaawa sa kalagayan ni Darkness, pero wala rin siyang magawa kundi suportahan na lang ito. Binalaan sila ng driver na baka maabutan sila ng mga halimaw dahil medyo malayo pa ang kuweba. Dito pumasok si Whis, ginamit niya ang bottomless swamp kaya may ilang halimaw ang natrap at bumagal ang paghabol. Patuloy namang hinihil ni Aqua si Darkness habang nasa likod at sinabi ni Megumin na tanaw na nila ang kuweba at handa na siyang mag-cast ng explosion anumang oras. Sinabihan ni Kazuma ang driver na ihinto ang wagon sa gilid ng kuweba. Nagpatulong din siya kay Aqua para i-boost ang kanyang lakas gamit ang support magic. Pagkatapos, umakyat si Kazuma sa bubong ng wagon at panyana ang ilang halimaw para mabawasan ang bilang ng mga humahabol. Pagdating nila malapit sa entrance, sinabihan sila ng driver na kumapit ng mahigpit. Biglang pinreno ang wagon, at sa eksaktong sandaling iyon, mabilis na kumilo si Kazuma, binuhat at inihagis si Darkness papunta sa kuweba. Isa-isa namang sumunod ang mga halimaw, tumatalon papasok sa kuweba. Nang makapasok na ang karamihan, agad na pinakawalan ni Megumin ang kanyang explosion magic. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ang Yumanig sa loob ng kuweba. Kinagabihan, lumapit ang isang lalaki kay Kazuma habang may dala itong masarap na pagkain bilang pasasalamat sa tulong na ginawa niya at ng kanyang party. Taos-puso ang pasasalamat ng lalaki, pero kabaligtaran nito, makikita sa mukha ni Kazuma ang matinding lungkot at pagkabigat ng loob. Sa isip ni Kazuma, sila ang may kasalanan kung bakit nangyari ang buong insidente at wala namang alam ang mga inosenteng taong nadamay. Kaya kahit na gusto pa siyang bigyan ng reward ng lalaki, tumanggi siya. Para kay Kazuma, hindi niya kayang tanggapin ang gantimpala para sa problemang sila rin mismo ang nagdulot. Habang inaayos ni Kazuma ang nasirang armor ni Darkness, halatang humahanga sina Megumin at Darkness sa ginagawa niya. Dahil dito, medyo na-awkward si Kazuma sa atensyon na natatanggap niya. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, biglang nagising si Kazuma dahil may kakaiba siyang naramdaman. Agad niyang ginayos sina Megumin at Whis pero hindi sila magising. Ilang segundo pa, biglang sumulpot si Darkness sa likuran niya na ikinagulat ni Kazuma kaya napasigaw siya. Dahil sa ingay, isa-isa nang nagising ang ibang adventurers. Halos sabay-sabay nilang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Ginamit ni Kazuma ang kanyang foresight para malaman kung ano ang papalapit at doon niya nalaman na napakarami ng mga ito at mabagal ang galaw. Nang may isang adventurer na naghagis ng apoy papunta sa direksyon ng mga nilalang, doon nila nakita ang katotohanan, mga undead ang papalapit sa kanila. Dahil dito, napasigaw sa takot ang lahat. Agad na lumapit si Kazuma kay Aqua. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon para makabawi sila. Pero biglang napasigaw si Aqua nang mapansing papalapit sa kanya ang mga undead. Dahil dito, hindi na naman maipinta ang mukha ni Kazuma, ramdam niyang sila na naman ang dahilan ng kaguluhan. Walang oras mag-isip, agad ginamit ni Aqua ang kanyang turn undead at sunod-sunod na pinurify ang mga kalaban. Pero sa lakas ng spell, nadamay pati si Whis sa epekto nito. Habang nagsasaya ang ibang adventurers sa pagkakaligtas nila, si Kazuma naman ay tahimik na humihingi ng paumanhin para sa lahat ng gulong dulot ng kanyang mga kasama. Maya-maya, lumapit muli ang lalaking nagpasalamat kanina, handang ibigay ang reward bilang pasasalamat sa muling pagligtas sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, halos naiiyak na si Kazuma habang tinatanggihan ang alok dahil alam niyang sa kabila ng lahat, sila pa rin ang ugat ng mga problemang iyon. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Kazuma hanggang sa makarating sila sa lungsod ng Arcanrisha, at totoo nga, napakaganda ng lugar. Dahil dito, natuwa ang buong grupo at umasa na magiging masaya at maayos ang kanilang bakasyon. Pagkababa nila ng wagon, agad namang nagbida si Aqua. Sinabi niya na kung may mga tanong sila tungkol sa lugar, siya na ang baalang sumagot dahil ito ang lungsod ng Access Church, ang relihiyong pinanggalingan niya. Pagkarinig nito, agad kinabahan si Kazuma dahil pakiramdam niya ay puno ng mga weird na tao ang lugar na ito. Hindi nga siya nagkamali, bigla silang pinalibutan ng mga tao at sunod-sunod silang inaanyayahang sumali sa Access Church. Dahil dito, mabilis na sinabi ni Kazuma na may kasama na silang priest mula sa Access Cult at agad silang umalis. Samantala, nang magkamalay si Whis, agad niyang tinanong kung nasaan sila. Sinagot siya ni Kazuma na nasa Arcanrisha na sila. Naisip din ni Kazuma na baka mapahamak si Aqua dahil sinabi nitong pupunta siya sa headquarters ng Access Church. Dahil maayos na rin ang kalagayan ni Whis, napagdesisyonan nilang maglibot muna sa lungsod.
Paglabas nila, may isang babaeng nadapa sa harap nila, kaya agad nila itong tinulungan. Nagpasalamat ang babae at nahihiyang nag-alok na gumawa ng kahit ano para kay Kazuma bilang kapalit. Nagulat si Kazuma, lalo na nang lumapit ang babae at hinawakan ang kanyang kamay, halatang kinikilig na naman siya. Pero nang banggitin ng babae na may kafe sa Access Church, biglang nagbago ang ekspresyon ni Kazuma at agad niya itong tinalikuran. Hindi pa rin sumuko ang babae at pilit siyang inaaya hanggang sa ilabas ni Darkness ang isang pendant at ipinakitang follower siya ng Ares Faith. Pagkakita nito, agad na irita ang babae at umalis. Dito napagtanto ni Kazuma na mukhang hindi talaga magkasundo ang Access Cult at Ares Church. Sinabihan pa niya si Darkness na huwag sanang maapektuhan, pero pagtingin niya rito, tila na-e-excite pa ito sa ganitong sitwasyon. Nagpatuloy sila sa paglalakad, umaasang makakakita ng normal na tao. Pero kahit saan sila pumunta, parang sinusundan sila ng mga residente at pilit silang pinapasali sa Access Church. Dahil dito, napagdesisyonan na lang nilang bumalik sa tinutuluyan nila. Habang naglalakad, may isang batang nadapa sa harap nila, kaya agad nila itong tinulungan. Para kay Kazuma, parang may pag-asa na, sa wakas, may nakilala rin silang mukhang normal. Nagpasalamat ang bata at tinanong ang kanilang mga pangalan. Nang sabihin ni Kazuma ang sa kanya, naglabas ang bata ng papel at hiniling na isulat ito. Pero nang titignan na ni Kazuma, napansin niyang isa pala itong registration form ng Access Church. Sa sobrang inis at pagkabigla, agad niya itong pinunit at tuluyan na siyang napraning sa sitwasyon.